Good morning mga kababayan kong mga Pilipino. Kamusta tayo dyan? Anyway mga kababayan ko, nakakalungkot lang. Kasi hanggang ngayon mga tao, kahit anong sabi natin, bulag sa katotohanan. Pilit pa rin nila na pinagtatanggol ang walang kakwentang-kwentang weak leader ng Pilipinas na si BBM. Anyway, ako mga kababayan ko, tama sa tama yung mga pinagsasabi ni Tatay Digong about dito kay BBM. Siyempre, nobody's perfect naman, kaya ang ano lang naman dyan, nabudol tayo ni BBM. So tapos na yan. So anyway, ang mga ko lang mga kababayan ko, ang point ko lang naman dito ay about dito sa mga pinagsasabi ni Tatay Digong na yung mga yan, kapag pumasok ng Malacanang yung mga yan, pagpasok niyan naka-psycho, paglabas niya naka-RM yung mga yan, naka-RM na yung I don't know kung anong klaseng relo yun, na Richard Mille ba tawag doon, or naka-Rolex na. Diba? Mga bahay sa Maynila, hanep, mga hayop. Grabe. Daig pa si Tatay Digong. Samantalang ang bahay ni Tatay Digong, wala nga may dagdag na poste sa bahay niya. Tapos sabihin nila mga kababayan ko, corrupt. Alam nyo mga kababayan ko, kaya ito ginagawa na, especially mga Dilawan, alright? Kaya ginagawa nila to kay Tatay Digong or kay Sara Duterte kasi suntok sa kanila na ginawa nung ama ni Sara Duterte na nagawa sa Pilipinas, na kaya naman pala resolbahin ang Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas ay unang-una, corruption, number 1 yan, basura, diba? Totoo yan mga kababayan, at tayo nakinabang dyan. Hindi lang yan sa paliparan, di ba? Ang dami nagrereklamo that time dyan na yung mga laglag balagang, ang dami nagrereklamo dyan. Pero si Tatay Digong lang nakapag ayos niyan. Ano pa, mga pulisya na dagdag sahod, I think doble na yata ang sahod ng mga yan. Kung di dahil kay Tatay Digong, wala kayo sa kaanong nyo ngayon. Ano pa, passport, lisensya, ang daming nagawa at Pilipinong nakinabang mga kababayan. So ito sa mga binabalikan sa ngayon ng mga yung droga sa loob ng Bilibid, di ba? Sino nag-ano dyan? Si De Lima, di ba? So kaya mga kababayan ko, suntok sa kanila. Kaya nagawa lahat ni Tatay Digong nung panahon niya. Alam mo, mga mayor dati pabanding-banding lang yung mga yan. Yung nungupo si Tatay Digong, kapag di nyo ginawa ang ano nyo, talagang mag-resign kayo. Kaya natakot din mga nasa gobyerno. Kaya suntok sa kanila ang mga nangyari kay Tatay Digong nung nagawa ni Tatay Digong ang Pilipinas at nabago ng Duterte. Kaya itong ginagawa ngayon nila, ayaw nila paupuin si Sara Duterte kasi alam nila mas matindi pa si Sara Duterte kaysa kanila. Siyempre, especially mga addict dyan, di ba? Alam natin yan mga kababayan ko. Nakakalungkot lang at nakakaiyak kasi sa panahon ni Tatay Digong, kapag si di ba, ano sabi ni Willie Rebillami sa Wawawi, pumunta siya ng Malacanang, anong pagkain, di ba? Gulay lang sa kapritong isda. Malacanang yung presidente yun mga kababayan ko. Saan ka makita presidente mo kumakain sa kalenderya? Di ba? Saan kayo makita ang ganon? Samantalang ang presidente ngayon, walang hiya, may chef pa, naka-steak. Di ba mga kababayan ko? Tapos ito sasabihin nyo, corrupt ang mga Duterte. Siguro, kailan naman naggalit to mga to? Dahil sa paniniwala nila, darating daw yung mga China daw yung mga Duterte. No.
Hindi maka-China mga Duterte. Sa tingin nyo maka-China mga Duterte? Hindi. Inaayos lang ni Tatay Digong na hindi magkagera. Kasi kapag nagkagera mga kababayan ko, kayong kawawa, mga Pilipino ang kawawa. Isang bomba lang tayo ng China. Ubos kayo. Tapos sabihin nyo, maka-China mga... Mali kayo doon. Yan ang pinapaano nyo. Yan ang inaano ng mga dilawan. Maka-China daw si Tatay Digong. Pero hindi po mga kababayan ko. Huwag tayong maniwala sa mga hinayupak na mga yan. At ano lang yan mga kababayan ko, paninira lang nila kay Tatay Digong kasi nagawa lahat ni Tatay Digong na hindi nila kaya. Na pwede naman pala. Diba? Suntok sa kanila mga kababayan ko na nangyari. Kaya ito ngayon, mga ginagawa nila ngayon, mga ginagawa nila kay Tatay Digong o kay Sara Duterte, binabawian nila yung anak. Kasi ayaw nila maibalik si Sara Duterte sa 2028. Kaya itong ginagawa nila, lahat ginagawa nila mga kababayan ko, ma-impeach lang si Sara Duterte. Wala lang ginawa kundi puro impeach. Pero mga kababayan ko, huwag tayo maniwala. Pero alam natin, kahit anong sira nila, lalo lang lumalakas ang mga Duterte. Kasi hindi naman tanga mga Pilipino eh. Unang-una, may social media na. Diba? Hindi naman katulad to noon na TV lang. Alam mo yun, Channel 2 bias. Diba Channel 2 pinasarado ni Duterte? Diba? Ay sino ba may-ari ng Channel 2? Diba? Araneta. Mga magkakamag-anak niya mga yan. Kaya galit na galit sila kay Duterte, ang anak at sa mga Duterte kasi suntok sa kanila yung mga tax. Diba? My God, sino nakagawa niyan? Duterte lang mga kababayan ko. Diba? Ang dami nagawa ni Tatay Digong ng panahon niya sa tax na nagbayad. Kapag hindi mo binayaran ang tax mo, di ba mga kababayan ko? Kaya ito, lahat, yung siguro nawala na ang pera dyan kasi pinagnanakaw na nila lahat. Wala na yung ano. Kaya nagpinitensya ngayon mga Pilipino. Ito naman mga Pilipinong tanga, yung mga ano pa rin ang mga dilawan dyan o mga loyalistang bangag na tinatawag, hanggang ngayon bobo pa rin. Kaya hanggang dyan lang kayo eh. Hanggang dyan lang kayo. Kasi naniniwala pa rin kayo sa walang kakwentang-kwenta. Naghihirap ang Pilipinas, di nyo alam. Pero kayo kontento na kayo dyan sa mga walang kakwenta-kwenta na ginagawa ni BBM. Di ba? Na puro basura. Kontento kayo dyan. Anyway mga kababayan ko, sa akin wala naman problema yun. Kasi pabor sa akin na tumaas ang dollar. Masaya ako dun. Pero syempre kayo ang kawawa mga kababayan ko. Kayo. Wala nang ginawa si BBM, puro pangurakot. Tingnan nyo, nangyayari na sa Pilipinas. Diba? Kung matino yung presidente nyo, asan na ang flood control na nakukulong? Sinasabi niya, nangako na naman siya si Martin Romualdez makukulong. Asan na mga kababayan? Hanggang ngayon wala. Mga alam mo kung sino ang pinapakulong niya? Yung kumakanti sa kanya, yung kumakalaban sa kanya, yun ang mga pinapakulong niya. Diba? Lahat inuubos niya. Pero sa tingin nyo, sa tingin mo BBM, sa tingin to, ito lang mga Pilipino, no, mga loyalistang bangag dyan, ano? Or mga, sa tingin nyo, kung sakali man ma-impeach yung si Sara Duterte o maubos yung lahat ng mga kumakalaban sa gobyerno ngayon, sa tingin nyo mananalo kayo sa next botohan o sa next election? Ha? Sa tingin nyo? Sa nangyayari ngayon, sa tingin nyo, kilala na namin kayo. Hindi na kayo mananalo sa susunod. Kasi kilala na namin kayo. Di ba? Hindi na kayo mananalo. Kahit anong gawin nyo. Kahit anong gawin nyo, hindi na kayo mananalo. Lalo na sa mga pinaggagawa nyo sa mga Duterte. Duterte lang ang may malasakit sa Pilipinas. Wala nang iba. Tandaan nyo yan.
Kaya suntok sa inyo na ginawa ni Tatay Digong na nagbago ang Pilipinas. Kaya ito, mga dilawan na to, galit na galit yan. Sa tingin nyo mananalo kayo? No, hindi na kayo mananalo. Tapos na ang maligayang karawan nyo. Actually, dilawan, wala na yun eh. Nabudol lang tayo rito kay BBM. Nabudol lang tayo kay BBM. Totoo. Nabudol lang tayo. Tutusin, BBM, hindi na nalo yan eh. Sa panahon pa lang ni Robredo yan eh. Nung tumakbo siya ng Vice President eh. Hindi naman nanalo yan eh. Di ba? Ay, wala na naniniwala sa mga Marcoses or mga Marcos. Wala na naniniwala sa inyo. Kasi puro kayo basura. Puro kurap. Mas masahol pa kayo. Mas masahol ka pa sa tatay mo, BBM. Yep, mas masahol ka pa. Anyway, mga kababayan ko, ang inaano ko lang kasi sa panahon ni Tatay Digong walang ganito. Ang mga nagpoprotesta noon sa panahon ni Tatay Digong, yung mga dilawan lang. At yung mga mga NPA, mga kumakalaban sa pero wala. Pero ngayon, tingnan yung paligid nyo. Halos lahat nasa labas pumuprotesta na BBM resign. BBM resign. Negative. Nakakahiya naman. So anyway, mga kababayan ko, wag na tayo magpaikot-ikot, pa talagang gusto nila ibagsak si Sara Duterte. Pero siyempre, mga kababayan ko, wag tayong maniwala sa mga budol again. Kasi paninira na lang yun. Alam natin ang katotohanan at alam nyo ang katotohanan.